turon. Tara! Okay, bilang kasama niyo muli ngayong first thing, Thursday, ang nag-iisang pumipya sa umaga, Miss. Nakasama na rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang sugar girl ng R&G, Miss Rachel Acara. Mayat nga! I can almost see it, the dreams I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. Palakas po. There's always gonna be another mountain. Always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. Wow! It's a climb. Parehas namin yung sumasabi! The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's just waiting on the other side. Wow! It's a There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you gotta have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's a keep on moving, keep climbing, keep the faith. It's all about the climb. Keep the faith, keep the faith. Yes! Naka naman! Sky is the limit ang tawanan at kwentuhan sa Morning Balitaktakan. Nako, bayat na bayat niya. Yes! Nako, it's been a while! At kasama Yes, natin yes ngayong naman. umaga ang nag-iisang Jose Robert N. Ventura!
Yes naman talaga, sky is the limit naman Yes. talaga. Nako, Ala. medyo napapa-sky is the limit ako kanina sa pagkanta ng The Climb. May limit na nga yung ano natin, Oo, vocals may limit natin. pala. Oo, nakakatuwa naman. At ako po ay nagbabalik. Ay, ang saya. It's been a while at ngayon nga kasama na Ay. natin si Jose Robert Inventor. At makakasama natin siya for another mga ilang weeks. Years pa. Oo, years para pa. Para namang may paano ka. Hindi. Pero ang Oo. saya na ngayon kasama ka na namin. How's life? Ay, ang live Yes. parang buhay. Ay, Bakit? hindi. Bakit Hindi parang gagalan buhay? for today's video. Oo. Na para bang, it's tough. Yeah. Oo. Surviving. Pero sabi nga niya, Yeah. sa kanta, Kantang, the climb. it's all about the climb. Oo, totoo Oo. yan. Life must Keep on moving. Keep Oo, fighting. Keep fighting. keep Keep it. it. Yeah, keep yeah. it. Oo, di ba? Ganon. Oo, Ganon ganun kataas ang energy natin ngayon. Kasi Oo. nga naman, ang ating buhay hindi naman huminto. Totoo. Medyo na-pause lang. Sabi nga kasi, kailangan daw pala ng pahinga kasi kung gaano ka-vital yung pag-grind natin everyday, ganun din pala ka-important yung rest. And I have learned my lesson the hard way. Totoo. And I guess yung alam ko talaga na lahat ng ating mga ka-MB na nanonood at laging tumututok sa atin, na-miss ka. Oo. Oo, na-miss ang tawa mo, Actually, ang energy mo, ang lahat. Actually, Oo. na-miss ko sila at palagi ako nanonood ng Morning Balitaktakan sa Totoo? Facebook. Yes, Oo, oo. at saka tinitingnan ko talaga ang ating mga comments. Si Ma'am Rebing Peralta ay talaga namang number 1 commenter talaga yan Totoo siya. po. Kaya po wag po natin kakalimutan na mag-subscribe po at i-like po ang Facebook page po ng Morning Balitaktakan at wag na rin po natin kalimutan na i-like rin po at i-subscribe po natin ang social media accounts po ng Regional News Group Luzon dahil meron po tayo sa TikTok, sa X, sa Instagram, sa Threads, sa lahat po sa Facebook, sa Social TikTok, sa YouTube, platform. lahat po ng social media platforms nariyan po ang RNG Luzon. Oo, dahil araw-araw naman na namin kayo makakasama Oo, talaga. Oo. from Monday to Saturday. Oo, hanggang one Sunday, Friday. no? Oo, hanggang Oo, Sunday. nandyan. Kasi they can also, watch Oo, us, yung mga watch, previews. read Oo. yung ating mga websites. Naku, napakaganda ng mga babasahin dyan. Nakaka-inspire at critical at responsible. Yung mga kwentong inihahatid namin sa inyong mga ka-morning balitaktakan. Yes, at kanina nga napag-usapan natin ang life, ang buhay. Pero alam nyo ba mga ka-MB na ngayong araw, may ginugunita po tayong International Mountain Day. Hindi lang Oy. basta tanawin, kundi tagapagbigay buhay din. Alamin natin. Kaya ang pala dito The sa- Climb. Yes. Anong ganap? Tuwing December 11, ginugunita natin ang International Mountain Day, isang araw na tinatag ng United Nations para ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang kabundukan sa buhay ng bawat tao. Did you know 15% ng world population ay nakatira sa mga bundok at halos half of the world's biodiversity hotspots ay nasa mountain regions? Hindi lang sila tanawin, sila ang nagbibigay ng tubig, pagkain, oxygen, at buhay para sa atin. At dito sa Pilipinas, meron tayong mga bundok na hindi lang magaganda, kundi puno rin ng kasaysayan, kultura, at kakaibang ekosistema. Una, ang Mount Apo sa Davao Region, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2,954 meters above sea level. Ang Mount Apo ay isa ring natural laboratory. May geothermal activity, crater lakes, at hundreds of endemic species. Sa Cordillera, nandyan ang tanyag Mount Pulag, ang ikatlong pinakamataas na bundok sa bansa. Sikat ito dahil sa sea of clouds at sa napakagandang sunrise na parang painting. Ang Mount Pulag is also home to the dwarf bamboo grasslands, a unique vegetation na halos dito lang sa Pilipinas nakikita. Kung may hari at reyna ang tanawin, ang Sierra Madre naman ang bantay at tagapagligtas. Ito ang pinakamahabang mountain range sa Pilipinas
umaabot mula Cagayan hanggang Quezon. At ito pa, dahil sa laki at kapal nito, the Sierra Madre acts as a natural shield. Kaya nitong pahinain ang impact ng malalakas na bagyo bago pa makarating sa mga lowlands. Kung wala ang Sierra Madre, mas grabe ang pinsala ng storm sa Luzon. Sa buong mundo, 60 to 80% ng fresh water ay nanggagaling sa bundok. Pero habang tumatagal, mas mabilis din silang nasisira dahil sa deforestation, irresponsible tourism, mining, at climate change. Kaya ngayong International Mountain Day, alalahanin natin, ang kabundukan ay hindi lang destinasyon. They are ecosystems that protect us, feed us, supply us, inspire us, and teach us. At bilang Pilipino, may tungkulin tayo. Huwag magkalat sa hiking trails. Suportahan ang sustainable tourism. Pumili ng eco-friendly habits. Irespeto ang indigenous communities na matagal nang namumuhay sa ating mga bundok. Ang bundok ay tahanan ng buhay. At ang pagprotekta sa bundok ay pagprotekta sa kinabukasan. Ayan pala ang tinatawag nating International Mountain Day. And speaking of International Mountain Day, alam mo ba sa Kabayang Benguet, Yes. yung Mount Pulag, na-interview namin yung mayor, inaasahan na daw ho nila yung dagsa ng mga taong aakyat sa Mount Pulag. Kasi Mount Pulag oo. season is real. Yes, kasi di ba iba na yung ano ngayon, yung klima natin mas bumaba na. So, feeling ko mas maganda talaga kapag ganun yung mga season na pumupunta doon yung mga tao, ganun. Ay, ang Oo, saya. mga sea of clouds, Mm-mm. di ba? Pero may paalala yung mayor ng Kabayan, ha? Na sabi niya kahapon, iwasan na muna yung pagbisita ng weekends kasi doon talaga yung dagsa ng mga tao. So, mga weekdays ka pumunta para ma-enjoy mo talaga ang summit sa Mount Pulag. Sana all, no, makapag-hiking pa. Kasi ako more on dito lang sa Baguio ako nakakapag-hiking. Oh, at Oo. least. Ako nga dyan lang sa may balakbak everyday. Oo ba? Doon ka lang sa Oo. Walakbak? Oo. From interior, ay hindi. From interior A to Santo Tomas Road. Oo, di ba, doon lang. bongga? Pero ang saya talaga na meron tayong nakikita pa ring mga mountains this day. And sana ma-maintain po natin, mag-ano pa tayo, alagaan pa natin ang ating nature para yung mga susunod na mga generation sa atin, ma-appreciate pa nila and makita pa nila yung ganda ng kalikasan. Oo. Wag magkakalat ng mga lata, Yes. yung mga binao namang dilata, iuwi nyo rin pababa. Diyos ko, Ganun ba yun? hindi yan maglalakad pababa. Ikaw yung may paa. Kaya yung mga lata, yung mga bote, iuwi naman ho natin. Totoo po yan. Huwag po tayo magkalat as much as possible kung wow, coming from me. Oo. Ang dami kong tissue na nakita ko sa palipaligid. Oh. Pero pinupulot naman po. Oo, yun nga lang. Pero syempre, kailangan talaga nating alagaan. Kasi ang disiplina nag-uumpisa sa atin, hindi po sa iba. Oo. At syempre, kailangan din nating respetuhin yung place. Kung sinabing ng Totoo. tour guide mo na bawal mag-iingay, o huwag kang mag-ingay para hindi naman masira yung experience din ng mga kasama mong mountaineer. Wow, mountaineer. Oo. Ikaw ba, Sir Inventor, gusto mo ba siyang, gusto mo ba ang nag-hike? Oy, na-try ko mag-hike dyan sa may Itogon Benguet. Oo, how was it? yung Dalupirip. Ay! Sabay Dalupirip. Na-try namin pumunta Oo. doon, pero hindi kami nag-hike. Na-high blood lang. Charot, doon hindi ka, po. sabay Dalupirip Oo. Uy, kami ang saya nagpunta. Pag akyat ko, hindi ko alam na yung dadaanan namin medyo bato-bato pala na nagilid ng bangin. So, as someone na afraid sa heights. Heights? Oo, talagang kumapit ako doon sa railing. So, habang nag-i-interview, nakaganito ako doon sa may really? railing. So, Ay, ang takot na saya. takot ako. Pero napakaganda kasi yun yung makikita mo yung horizon. Diba? Tapos makikita mo na doon yung Pangasinan. Totoo. Kasi di ba sabi nila, yung likod Oo. nun, Pangasinan na? Oo, tama. Oo, tama, oo. Sa akin naman, ang hindi ko makakalimutan pinuntahan ko sa Ilocos Norte. Kasi sa Ilocos Norte, sa right side, mountains. And then dito sa left side, yun na yung ating sea, West Philippine Sea. Oh, Tama. tama. Yun na yung West Philippine Sea natin. So, iba yung, kapag nandun ako sa Ilocos Norte, yun talaga, walang katulad yung ano nyo. Tsaka Oo. iba yung feels kapag ka nakaabot
ka sa certain heights. Ah, Diba? Ang really? mga altitude, diba? Oh, wala pa Oo, akong iba yung feeling, lalo na kapag sa isang lakad mo, iniinda mo yung hininga mo. Oo. O yung hingal, dahil medyo Ah. mataas yung elevation na nilalakad mo. Sa akin, Ewan ko ba, ang pina- dapat kasi nagre-rest? ang Oo. pinakamataas na nilakad ko from office hanggang interior. hanggang dun sa may ano. Oo, medyo sa may may- nakikita ka ako Ang dyan. Paano pa yung taas. mga kapitbahay natin na Oo. umaakyat ng Ang stairway? taas nun. Stairway. Stairway? Oo. Papuntang heaven? Oh, medyo Oo. maganda naman yan sa katawan, kaya siguro masarap yung tulog ng mga taga-balakbak. Oh, and of ibang, course. Ibang exercise din yung trip nila everyday. Totoo. Pero ngayon nga, dahil Thursday ngayon, syempre ito na yung mga inaalala natin yung mga nakaraan, kung ano nangyari, ganyan-ganyan. Ikaw ba, Sir Inventor? Ano yung mga nakaraan na ngayon ano ba, nare-reminisce mo? Oy, Ano? siguro yung mga happy moments. Huh? Yun talaga. Kasi ba babalik ako yung mga sad moments. Pero although minsan, Specific ka. yung mga, yun na nga, akyat-akyat na lang sa Ay, bundok. akyat-akyat talaga Oo, kasi lalo nung na bata. pag Semana Santa. Totoo yan. At, yes naman. Papasyon. At alaalang tinitinghala anong kwento ang dala ng ating core memory of Uy. the day. Oh, ano ang ating core memory of the day ngayong Thursday? Ano to? Ay! Alam ko yan, Pabitin! pabitin! Oh, sorry. Ay, hindi kasi talaga nakikiagaw ako Oo. dyan. Kahit pa na medyo, ano ako dyan, na aksidente. Lagi ka na accident. Oo, lapitin. Lagi Oo, ka kasi sa na-aksidente. kakaabot ko, medyo namali ako ng talon. Tapos na-slide talaga ako. Ha, bakit? Saan ba to? Sa slope ba? Doon ka nag-ano? Hindi. Flat naman yung lugar, pero Oh. like sa super energetic ko nga as a kid. Okay. Oo, talagang tumalon-talon ako. Parang makakuha ako ng mga lollipop na sinasabit, mga snacks, mga curls, di ba? Yan yung hindi nawawala kapag may birthday sa probinsya. Kasi nakipag-birthday na ako dito sa Baguio City noon, pero iba pa rin yung birthday doon. Kasi pag birthday doon, hindi nawawala yung pabitin. Oo. Kaya doon ko nalaman na may pabitin-bitin pala kapag birthday or kapag kahit mga events lang. Saka may target lock dyan, lalo na kapag Ano? yung ibinitin doon ay Pera? pera. Ay, may binibitang Oo. pera? Akala ko binibitin lang doon pagkain. Oh, meron. Pero naka-plastic pa. Barya pa nga minsan. Oo. Oo. Si Miss Vanessa kaya, feeling ko hindi siya nakikisali sa ganon. Oo, kasi- Kasi kahit anong ganon. Hindi, pero ang saya niyan. Minsan i-try natin sa office yon. Oo, Oo. sa mamaya, Sa Christmas, sa year-end. Sa year-end. may Sa pag- year-end ganun ba tayo? natin, magpaano Miss tayo? Kate, pwede po ba? Tapos ang mga I-request nakasabit, natin yan. ang nakasabit, electric fan, rice cooker. Voucher. Oo, voucher. Oo. Ano pa ba? Pero masaya. Ikaw ba, Sir Inventor, di ba na-try mo na to? Oo. Nakipag ano ka na. Ano yung pinaka memorable na nakuha mo doon sa pabitin na yun? Ay, barya. Oo, barya talaga. Barya? Ilang barya? Oo, 20. Ah, really? Oo, hindi lang hindi 20 na papel kundi 20 na tigpipiso. Piso. Piso-piso. Oo, malaki na yung 20 pesos noong mga kapanahonan natin. Uy, panahon mo lang! Bata pa po tayo, baka mamaya Uy, pagkamalan bata pa lang tayo, ako, Miss ha? Bea. Hindi, charot lang po. Pero Oo. I miss si Sir Miss Bea. Oo, sa akin, siguro yung magkakaibang candies. Kasi yun naman Tas typical na iba-ibang color, nakasabit, diba? diba? Oo, tas yun yung madaling mahugot. Oo, kasi di ba naka-plastic lang naman siya ng ice. Oo, ang saya. Feeling Nakapadamihan talaga kayo dyan kung paano Oo. yung technique na gagawin mo. Kung hihintayin mong mahatak na nung isa at hahawakan niya ng matagal yung pabitin. Oo. At saka ka na makikiagaw o makikitalon ka pa. Sana meron Oo. talaga. Ngayon, until now ba, meron pa rin to? Meron. Lalo Meron na kapag pa ka sa rin. mga probinsya. Pero hindi na siya ganun karampant, no? Kasi more Oo, on kasi yung zero.
nagre-rent na lang ng clowns. Oo. Oo, mga may papasirkus-sirkus dyan. Doon na lang. Nagpapalaro pa rin sila ng mga Oo, ganun kahit na may totoo. clowns. Lalo na kapag yung mga traditional family talaga na ganun, may pukpok palayo pa nga, di ba? Totoo. Nako po, yung mga ka-MB natin po na nanonood ngayon, i-comment nyo naman po sa ating live dyan sa Regional News Group Luzon kung ano po yung memorable na alaala po natin dito sa Pabitin. Oo, nakakatuwa naman. Kaya mag-comment ka na dyan mga ka-MB at malay mo, ma-feature natin yan mamaya-maya lamang. Totoo naman. Ako po, yan pa lang po ang unang pasilip ngayong umaga. Dahil sa pagbabalik po ng Morning Balitaktahan, mga balita naman po ang ihahatid sa atin ni Jose Robert Inventor. Oo, dahil nauuso nga ngayon o may nag-imbento ng isang drink na gawa sa Mama, Uy. nga. O, kilala ito sa Cordilleran. Oo, ano kayang lasa nito? Atin niyang alamin mamaya. At isang hotel at a residences naman ang binuksan sa La Union. And parang napakaganda kasi surf, sunset, sand, and all yung mafe-feel daw dyan. Seashells. Wah, may pa seashells pa. At hindi lang po yan mga ka-MB dahil mamaya po sa pagbabalik rin po ng Morning Balitaktakan, meron tayong 3 makakasama dahil habang nalalapit pa ang Pasko, mas nakaka-excite pa at mas marami pang events dito sa lungsod ng Baguio. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts.
bizarre music since 1976. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang umaga, Northern Luzon. Narito ng mga balitang aming tinutukan. Arestado ang 2 individual sa magkahiwalay na drug operation sa Baguio City at Benguet. Habang 3 marijuana plantation naman ang sinugod ng otoridad sa probinsya ng Kalinga. Magbabalita, Vanessa Bugto. Ito po yung nabili po sa kanya. Isang sachet. Hindi na nakapalagpang 50 anyos na lalaking ito sa kami ng mga otoridad kagabi December 9 sa Barangay Outlook Drive sa Baguio City. Ito'y matapos ikasang isang buy-bust operation. Nakuha sa kanyang 3 pakete na naglalaman ng pinaghinalaang shabu at nagkakalaga ito ng 13,000 piso. Nakuha rin ang iba't ibang drug paraphernalia at perang ginamit sa transaksyon. Ang lalaki balikbayan mula sa Estados Unidos. Samantala natimbog din ng La Trinidad Municipal Police Station ang 40 anyos na babaeng ito sa anoding bahong La Trinidad Benguet sa ikinasang buy-bust operation. Nakuha sa kanyang 3 pakete na naglalaman ng pinaghihinala ang shabu. Mayroon itong bigat na higit 3 gramo at nagkakahalaga ito ng 21,000 piso. Nakuha rin sa kanyang isang cellphone, perang ginamit sa transaksyon at iba pang drug paraphernalia. Lahat sila mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 3 plantasyon ng marihuana ang sinalaki ng pinagsanib puwersa ng PDEA at PNP sa Barangay Butbut proper sa Tinglayan, Kalinga. Isinagawang operasyon noong Biyernes, December 5. Dito 16,000 tanim na marihuana ang sinira na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos. Wala namang nahuling cultivator at iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng mga nasabing taniman. Vanessa Bugtong, RNG News. Malaking hamon pa rin sa bansa ang usapin tungkol sa gutom. Solusyon dito ng DSWD Cordillera ang pagkakaroon ng gulayan sa barangay. Narito ang kwento. Sa mahal ng bilihin, malaking hamon para kay Nanay Arlene kung paano niya pagkakasyahin ang 500 piso para sa buong araw nilang pagkain. Ito'y lalo pat 7 silang mag-anak. Kaya madalas, mura at praktikal na pagkain na lang ang kanyang binibili. Pero naisasantabi naman ang sustansya. Kasi mahal po ng bilihin ngayon, talagang mahirap kami mag-budget. Lalo na kapag sa pamilya, marami kayo. Lalo na kami sa ibang pamilya, 7 kami sa buong. Kalon may kolehiyo kami. Mas i-priority na lang namin yung pangangailangan ng anak namin na nag-aaral po. Ganito rin ang problema ni Nanay Wilma. Kung sa balanced diet, konti lang yung sa protein, konti lang sa gulay, at saka prutas. Sa survey na inilabas ng Social Weather System o SWS survey, lumalabas na 41% ng mga Pilipino ang itinuturing ang sarili bilang food poor. Ibig sabihin, busog pero kulang sa sustansya.
Paliwanag ng Philippine Statistics Authority o PSA na maituturing daw na food poor ang isang Pilipino kung hindi nito kayang tugunan ang pangangailangan para sa isang adequate meal o masustansyang pagkain. Para matugunan ito, nitong Oktubre, inilunsad ng DSWD ang Refuel o Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers sa ilalim ng Walang Gutom Program. Sa ilalim nito, magkakaroon ng food voucher ang mga benepisyaryo na nagkakahalaga ng 3,000 piso. 1,500 ang nakalaan para sa bigas, 900 piso naman para sa karne, at 600 piso naman para sa gulay. Sa kasalukuyan, 300,000 mga Pilipino ang nakikinabang sa naturang programa at target pang madagdagan ito ng 700,000 na benepisyaryo sa taong 2026 at 2027. Titiyakin natin na tama po ang kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Sa Cordillera, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, katuwang ang Department of Agriculture CAR, Bureau of Plant Industry, Seed Project Asia Philippines, ang regional search for the 4-piece modelong gulayan sa barangay. Target nitong matugunan ng food security at masuportahan din ang walang gutom program ng ahensya. They should be empowered para hindi po sila aasa or dependent forever sa 4Ps. So isa itong inisyatibo ng programa na mag-put up ng kanilang gulayan para anytime na mapagkuhanan sila and relative doon sa walang gutom program. Kabilang dito ang grupo ni Nanay Erin mula Barangay Adaway, Kabayan, Benguet. Malaking bagay daw ito para makatipid at magkaroon ng sapat na pagkain. Talagang ana-produce kanyam. Tati pampanonoto mga katjay pagmayatan iti community, pagmayatan iti kakatuwam. Iso nga iti ito nga gulayan ni nagtutulungan kami. We are pushing actually din about mga organic farming, and of course itong mga community farms, yung mga communal farms as like us, yung parang mga ganitong project, we'd like to itap din sila if ever ng mga output nila. Yun ang pwedeng gamitin sa mga programs. Dito, isang grupo nila Nanay Erin mula sa 6 na grupong pinarangalan sa aktibidad. Ang mga gulayan sa barangay, tinamnan gamit ang pakbet seeds na nagsimula pa taong 2021. Jose Robert Inventor, RNG News. Kilala ang pagnguya ng nganga o mama bilang isang tradisyon ng mga taga-Cordillera na pampainit daw ng katawan. Pero alam nyo bang sa isang hotel sa Baguio City, ginawa itong alak? Atin niyang tikman sa kwento ni Angel Arquero. Habang papalapit ang Pasko, dama na rin ang malamig na panahon sa Baguio City. Noong Linggo, December 7, bumaba sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Baguio. Kaya ang iba gumagawa ng paraan, mainitan lang ang kanilang kalamnan kagaya na lamang ng pagnanga ng mama ng ilang Cordilleran. Ito ay kombinasyon ng betel nut, apog at betel leaves. Pero alam nyo ba na ang nganga o mas kilalang mama sa Cordilleran, hindi lang ningangat-ngat, kundi pwede palang gawing alak? Presenting Mama Cocktail. So, mga working class men na nagmumuma, and I was captivated kung ano ba yun, ano bang meron dun. So I tried muma, and hindi siya para sa akin. And as a bartender, I was curious about why not turning it into a cocktail. So the betel leaves is actually spicy. Yung buwa mapakla at yung tabako matapang. So hindi siya para sa akin. So ginawa ko is infusing with the strawberries. Ito ang amyan ng cocktail na alok ng isang hotel sa Baguio City. So we're going to put 3 pieces of fresh strawberries. And we're going to put
this is actually diluted honey. We're going to put 15 ml of calamansi kasi we're promoting Tatak Pinoy. So lahat ng ingredients natin is from Philippines. This is actually the gawad or tinatawag na beetle peppermint leaves kung ano yung nirarap ng mga people dito dun sa mama. So by creating the gawad syrup is pinakuluan ko po yung gawad, then nilagyan ko po ng sugar para po ma-extract po yung flavors. We're going to put 15 ml of the gawad kasi matamis na po yung si honey. Next, this is areca nut or yung tinatawag nilang buwa. This is soaked in vodka. So the process is infusing the buwa into vodka. Ayon kay Chris, umabot ito ng halos 2 buwan at 3 trial and error makuha lang ang tamang timpla para sa perfect na mama cocktail. Ang alak ay gawa sa beetle leaves na ginawang sirup, dahon ng tobacco at beetle nut na ibinabad sa alak. Kaya naman hindi ito pinalagpas ng ilang mga bisita, matikman lang ang cocktail with a twist. Actually, okay naman yung taste niya. Perfect yung blend. So, smooth lang sa drinks. So, I love it. Ang unique, no? Actually, this is my first time to drink. First time ko rin makatikim ng MOMA. Tapos alak pa na. Iba yung lasa talaga. Very talented yung naisip na gawin siyang drink since dati lagi lang siyang for Igorots talaga. Ngayon pwede na rin kahit foreigners matitikman. Kaya naman ngayong nalalapit na Pasko, idagdag na rin sa Christmas party ideas ang mama cocktail na ito to give your Christmas season a little twist. Angel Arquero, RNG News. At iyan ang mga balitang aming tinutukan ngayong umaga. Patuloy na tumutok sa Regional News Group Luzon para sa iba pang mga bago at maiinit na balita. Ako po si Jose Robert Inventor. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Upgrade every bite, one plate at a time. Crafted for perfection, let's indulge the best chocolate flakes in town. Teo's Chocolate Flakes is perfect as merienda at the best na pasalubong pa. Sa lihat
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV's official free lifestyle. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulat ng pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at the restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan, all out Christmas vibes. Mga dapat abangan sa Baguio Holiday Wonderland. Ating kilalanin dito yan sa Big Bigat. At ngayong umaga, kasama natin hindi lang isa, kundi tatlo. Sino-sino nga ba sila, Sir Inventor? Makakasama natin ngayong umaga ang Baguio Holiday Organizer na si Sir Mark Barlin, Ma'am Mary Grace Lee, ang fashion designer. Wonderland fashion designer, at si Ma'am Summer Francois Balmeo, ang choreographer. Tama po? Ayun. Kamusta po ang morning po natin? Unahin natin kay Sir Mark. Okay naman, maganda ang gising. Maganda. Ikaw naman, Ma'am. Kulang pa din po. Kulang pa din? Sa tulog. Sa ganitong, po natin ngayon, outfit kulang po? Kulang pa sa tulog. Kulang pa siya. Kamusta naman po ang summer, ang holiday or morning po ni Ma'am Summer? Pagod, pero carry. Ang fresh mo naman mapagod. Nakakatuwa naman. Kasi alam niyo mga ka-MB, dito sa Baguio City, kaliwat kanan na po yung mga Christmas pasyalan, yung mga Christmas events. Kasi nga naman, every year, nagkakaroon ng Enchanting Baguio Christmas. Pero ngayon, meron na ding Baguio Holiday Wonderland. Bigyan niyo naman po kami ng kwento. Ano po ito at ano po ang pinagkaiba nito sa ibang mga holiday or Christmas events sa Baguio City? So yung Baguio Holiday Wonderland, bago siya naging Baguio Holiday Wonderland, nag-start mo na siya noong December 2013. Actually, ang start na ito. Santa Hat Parade siya. Tapos yun, na-stop na kasi konti lang yung nag-attend nun. So pinabalik natin. Second time na tong Baguio Holiday Wonderland. At sana maraming mag-attend sa parating na parade. Pero bakit, ano pong meron dito? Bakit po natin naisipang ibalik ulit siya? Kasi it's been a while, parang ilang years. Tapos ngayon, bigla natin siyang ibinalik. Parang yung last event namin, yung Zombie Walk. Lately lang din namin binalik yun. So parang naisip namin, nabitin kami sa Halloween. So parang, what if magparade ulit tayo ng Christmas? Parang ganun. So yun, naisip namin na ibalik yung Santa Hat Parade through Baguio Holiday Wonderland. Oo, parang walking in a winter wonderland ba ang feels? Oo, lalo pat medyo bumababa yung ating temperature. Pero speaking of Christmas, speaking of holiday season, how do we describe ba yung holiday season? Siyempre kapag sinabi natin sa Baguio City, sa City of Pines. Ma'am Mary. Bali pag sa City of Pines po kasi is you can feel it's winter talaga. It's like it's Christmas. Ganun po yung theme. Pero yung ngayong sa parade po is we make it like
pwede lahat. Not only for Christmas, it's for Thanksgiving, it's for kids, it's for happiness and joy po. So in case of the other team is Christmas, kami naman po dun sa parade is Disney type po. Disney type? So talagang Wonderland. Yes, kaya po naging Wonderland po siya. Bakit Disney po? Yes, because I want all kids can wear their ball gowns or can dress sa mismong event po. Actually, ang daming kids na nagsusuot ng mga princess dress but they cannot, hindi nila ma-flex ba? Kaya yun po, ginawa ko siyang lahat, all kids, I want to cater 100 kids wearing their best in costume or princess dresses po. At ito po ang pinagkaiba sa iba pang mga Christmas events po dito sa Baguio City. Yes po, hindi ko pa nakita po sa ibang event din po ng Baguio City po. Bukod po dito sa mga princess vibes, ano pa po ang pinagkaiba nito? Ano pong meron dito na wala sa mga natapos ng mga events? Yes, actually the event is for Disney and then we're wearing our own design Christmas theme po na mga costume din. And then after parade, we will give gifts sa mga kids po after nung parade po. Baling Thanksgiving sa pakikijoin ng mga kids po ng mismong parade po. Nakakatuwa, kasi yung mga kids or siguro kahit young at heart can relive yung mga moments or yung parang balikan yung kanilang core memory, lalo pat pinalaki rin naman tayo ng Disney, di ba? Totoo, ako nga gusto kong maging Cinderella eh. Pero dapat sneakers talaga. Charot. Hindi, pero maganda yung mga, parang ako, gusto ko talagang magsuot din talaga ng gowns tapos magparade. Kasi hindi pa naman yung nagawa before kasi wala namang occasion. Wala kang parang rason bakit mo siya i-wear. And ngayon, meron na itong ating Baguio Holiday Wonderland at kanina nga po nabanggit po natin na may parade po. Ano po yung concept natin dun sa parade? Actually, may concept po na Disney and then yung isa Christmas, all thing about Disney and Christmas naman po. Kaya yung iba kung gusto po nila mag-customize ng mga costume nila for Christmas, pwede niyo po lang gawin po para maka-join sila or ano po, yung mga bata din po na gusto magsuot ng princess, pwede din po. Bali 1 in one way po. Dito nga, syempre, bukod kay, si Ma'am kasi ano siya, fashion design. Oo. Balita ko, may sayaw din na magaganap. May sayaw din po bang magaganap kung bakit kailangan po natin ng choreographer? Yes po. Ang balak po sana namin is habang naglalakad po tayo is magsasayaw po kami. So, i-entertain po namin ang mga nanonood pa rin po. What kind of sayaw is this? Kasi naka-ball gown sila. Naka-ball gown tayo, so may ba sila? pa-cramping pa dito? Chareng. Or Oo. hip-hop? Ganon? Hip-hop. Siyempre, more on simple steps lang naman po tayo. For consideration din po sa mga nakasuot po ng mga costumes. Oh, I see. So, parang ito yung ano, yung parang prom? Cotillion lang. Yun, tama, cotillion. Ganun ba? We will see po. We will see. Okay. Pero, around the end, sasayaw po yung team ko sa Team So What. We will be performing, our choreography. What we do best. Kayo rin ba yung nag-perform last time? Ay, sa SM po. See. Yes po, kami po yun. Nakakatuwa. Parang nakaka-excite naman talaga na mapuntahan itong Baguio Holiday Wonderland na ito. And relive the moment ng pagiging bata kahit pa na young at heart na. Pero, para sa inyo po ba, ano ba yung parang meaning lang ng Pasko when we look at it? Kasi alam ko may story pa behind this kasi nakabuo sila ng isang event nakabuo sila ng ganitong plano. Hindi lang para sa mga taga Baguio City, yung mga turista rin to think ng Baguio City talaga dinadayo tuwing Pasko. Ano po yung masasabi natin? Yes, yung first event kasi namin noong 2013, ginawa namin siya kasi meron kaming ginagawang charitable funds. So, may tinutulungan kami. So, this time meron din naman. Meron din kaming charitable na event na gagawin pero bawal kasi sabihin. So, yun. Nakakatuwa dahil hindi lamang ito kumbaga parang event lang. So, event for a cause.
Oo, nakakatuwa. Hanggang ngayon, ito rin po yung goal natin. Yes, yung po. ano Kumbaga natin. may advocacy rin. Hindi Ay, lang sige. pagpapakita ng mga magkarbong kasuotan. Kasuotan. Oo, may tutulungan din pala sila. Ayun. Nakakatuwa. Parang Mary ang magiging Pasko, no, magiging beneficiary nila. Yes. And speaking po dito sa kasuotan, bukod po sa mga princesses, ano pa po yung ibang ano natin, isusuot dito sa parade na ito bilang isang fashion designer po dito sa Baguio Holiday Wonderland? May mga na-design po akong mga Christmas wear, mga casual, and then pwedeng pang occasionally din po mga Christmas. May mga design po akong ganun. Susuotin din po mismo namin sa mismong event po. Yes po. Parang yung suot po ngayon ni Madam Mary Grace, ano po yung inspired natin dito sa look na ito? Wala, this is very simple for me. Parang nga siyang from Snow White. from Switzerland. 'Di ba? Yung mga nagbe-bake lang, gumagawa lang ng what do you call that one? Bread. Ganun, ganito yung suot niya. Tapos parang Alice in Wonderland. May team po akong parang Christmas strolls. Meron ano po yun? Reindeer, Santa, merong snowman. Magkakaiba po yung team niya. Pero hindi po siya, ay parang the same lang din po as like costume din ni Santa o mas pinabongga? Hindi po. Creative style. Creative style. Own creation. Own creation po. Dapat dinala nyo, ma'am, tapos sinuot namin. Actually, Santa. yung iba po nasuot na po sa SM. As And then, meron pa po kayong bagong gawa is another, parang secondary character ng mga any movie po. Yun po yung dinesign namin na additional po. Pero ginawa namin Christmas, in a little touch of Christmas po. Na ang saya. Parang feeling ko hindi lang talaga. Pwede po bang, paano po makasali dyan yung mga gusto pong Gustong sumali. sumali, Yung mga yung may mga batang gustong gowns pero may mag-gowns. slit. Pwede po ba yon? Chareng. Oo, tas mag-glimmer. Basta kaya nyo pong ilakad sa Session Road Ay, po. naku po, nakakatakot. Baka huliin po tayo pag may slit. Oo. Ang taas ng slit. Nandito sa Bewa. Hindi na ba pwede? Yung mga dito lang. Dito lang, pwede. Pwede. Yun nandun sa bahay. Ang taas. Oo. Kung kaya mong matiis yung lamig ng Baguio City, why not? Oo, Diba? ganun naman talaga. Yun yung nakaka-excite din kasi syempre, ngayon, malamig ang panahon, yun yung magandang mag-parade ka. Hindi lang para madama natin yung weather talaga ng Baguio City. Oo, and speaking of madama, Pasko sa Baguio City, matanong ko lang po kung ano yung mga, syempre, challenges o hamon natin since parang malaking event to, ano po? Actually, very limit yung time kasi nakakasali din ako ng event last time sa Climaware, and then ngayon, ihahabol ko po itong December 13. Actually, I have my team to help me. Sila yung tumutulong sa akin ngayon para mabuo yung buong creation ng parade din po. Bali, nagtutulong-tulong din po kami. Tapos kung anong additional pa yung pwede na idagdag para mas bongga yung parade. Oo. Pero dito, parang tatlo po kayo, choreographer, fashion designer, tapos paano po nag-collab lahat ng ideas into one na kailangan meron tayo nito sa event na ito, meron tayong ganyan, meron tayong ganito. Paano po? Ayun, yung program flow naman namin, yung parang ginawa lang din namin last time sa Zombie Walk. So, pinalitan lang natin yung theme as Christmas, parang gano'n. So, yun, may mga performers na rin na, yun, katulad ng So What Crew. Tapos meron na designer na si Ma'am Mel as Badbado. Ganun. Kailan po ba itong event po na ito, itong Baguio Holiday Wonderland? So, ini-invite ko po kayong lahat na dumalo po sa this upcoming December 13, Saturday. Ang assembly time po natin is 2 p.m. to 4 p.m. and mag-start po yung parade ng 5 p.m. sa Session Road po. And this is open for everyone? Yes, open to all po. So you can wear anything you want as long na Christmas po yung theme natin. Bukod po sa parade, after po ng parade, ano po yung natin dito, activities? Ayun, after parade po, ang route po namin is Post Office Park, Session Road, Harrison, hanggang papunta po sa Children's Park, and then sa Children's Park po, meron po tayong music fest doon. So may mga booths po tayo doon, pwede po tayong mag-enjoy doon, mag-picnic, gano'n. Ano naman yung aabangan natin, ma'am, na mga gawa po natin when it comes sa ating mga kasuotan? Actually, yung aabangan po nila doon is yung I prefer for the
kids po, the happiness of the kids. And then, pwede naman pong sumali yung hindi pa naka-register. Actually, kinukuha ko kasi yung name ng kids kasi kailangan silang ng guardian. Lalo na yung mga 2 years old, 3 years old, kailangan po yung guardian. So, I need the name in case, para walang mawalang kids. Siyempre, 100 kids yung hahawakan mo po. Yes po, but I want them to enjoy. So, yun lang po yung purpose ko din po. Gusto ko for the kids po yung actually para makuha nila yung childhood nila, ma-enjoy po nila. Itong 100 kids po na ito is lahat po dadamitan po natin. Actually, may mga damit po sila. Yung mga walang damit, actually, I try to make them, I try to create them some clothes. So, para hindi naman po sila, wala akong damit, di ako makakasali, ganun. So, I provide some of them. I see. Yes, okay. When it comes naman po dito sa pagsasayaw, ano po yung aabangan ng ating mga ka-MB? You will see po na yun po, very simple lang steps pagdating sa mismong walk since we're also going to teach the children. Pero pagdating po sa mismong performance po ng team ko, yun, maging excited na po kayo kasi talagang ibibigay na po talaga namin ng best. And yung performance nyo, during the parade ba or after the parade? Both. Both. Okay, During habang and- nagpa-parade. During the parade, tapos after the parade, may performance din sila sa children's park. I see. So, doon na talaga mag-gather lahat. Yes po, doon na sila lahat. Doon na tayo lahat. Doon na tayo lahat. Kailan po ito ulit? December 13, this coming This Saturday coming na siya. Saturday na. Yes po. I see. Ayan sa mga nanonood po sa ating mga ka-MB, maki-join tayo dito. And you can wear whatever you want. Basta is Christmas. Oo, meron yung iba. Malay natin gusto lang. Kahit yung hot lang. Oo. Diba? Santa hat. Santa hat lang siya. Tapos makipag-parade ka. Yung mga ating chikiting dyan, yung mga ating mga babies, lahat-lahat po, isama po natin sila para naman madama talaga natin ang totoong diwa ng Pasko dito sa Baguio City. Oo, at maging ma-feel din yung pagiging wonderland ng Baguio City kapag sinabi nating Pasko. Totoo. Ayun, maraming salamat po, Sir Mark, Ma'am Mary Grace, and kay Ma'am Summer. Baka meron po naman kayong batiin or again, invite them po dito sa upcoming event po natin this Saturday. Bali, in-invite ko po kayo this sa coming Saturday, holiday in Baguio Holiday Wonderland. It means pwede kayong mag-Christmas, pwede kayong mag-princess, and all thing na gusto nyo pong suotin na nyo na ngayon po doon sa mismong event. And then yung mga parents na gustong isali yung mga kids nila, pwede nyo namang isend yung list para mas ma-organize po yung parade natin. At least mas maganda or mas enjoy pag naka-organize. And then see you on Saturday. Ano po yung Facebook page po pala para yung ibang mag-update, hindi po nakapanood ngayon dahil busy po. Ano pong Facebook page po natin ang pwede nilang i-visit? So you can check our Facebook page, Baguio Holiday Wonderland, tsaka Baguio Christmas Parade. Yun, pa-like na rin and pa-share nung mga nandun po. Ayun, at lahat-lahat na ng mga announcement nandun na. Ayun, ma'am, baka may gusto ko namang idagdag pa. Pumunta lang po kayo. Anyone can dance. Anyone can learn how to dance. It's all about showing yourself, expressing yourself, just being who you truly are. Yes naman po. Ayun. Laro Yun si na yun ate ko. talaga Gusto ko yun. Yes naman talaga. Anyone can join. Kahit yung pinakabata at yung pinakamatanda pa kay Sir Mark. Oo. Ayan. Grabe ka Baka may naman. gusto ka naman pong batiin, ma'am. Unahin na kita, Ma'am Summer. Batiin po. Yes po. Siguro babati ko po yung mga yung teammates ko, yung coaches ko po, and i-shout out ko po ang 7 Studios po dun sa Mabini. This is our dance studio po. Dito po kami nagpe-practice. And dito po nagte-train din po kami ng mga dancers or nag-accept din kami ng enrollment po for pop-up classes din naman po. Ayun, Ma'am Mary Grace. Baka naman gusto kang batiin or i-shout out po. Yan, patap-tap ako dyan. Yung team ko, alam ko, nanonood. Ayan, yung team ko is Bad Bado Fashion Boutique. I know you're there and then you're watching. Ayan, go lang. Kaya na natin to. And then yun, yung sa team ko, very productive sila. Kung anong event ang sasalihan ko, andyan sila. Very supportive sila. Kahit minsan atrasan na talaga ako, pero andyan pa rin sila. May pa-Cinderella po ba kayo doon? Yes, meron po. Pa-Cinderella? Pwede Yes. po sa akin?
O baka pang 7 years old po. Gusto ko talaga, yung dream ko talaga na Maging magsuot ng Cinderella. gown ng pang princess. Pero sneakers. Iba yun! Opo, Oo. meron po ba? Gusto ko yung mga ganitong mga outfit, mga Alice in a Wonderland. Alice in Wonder. Actually, pero yung pusa dun, no? meron pero pang kids po. Pang kids? Ay, okay lang po. Kasi ang ginawa namin costume namin is like fairy, si Tinkerbell, like si Sunflower, like that. Mostly, princess, Well, Disney balik kami yung mga secondary, yung mga main character is the children's. Okay lang, mag-Iron Man na lang ako. Sir Mark, baka meron ka namang gustong batiin po or i-shoutout. Sige, binabati ko yung mga team ko dyan, si Paolo tsaka si Earl. Yun, tatlo lang kasi kami. So, pero in-invite ulit kayong dumalo ulit kasi may mga performances tayong, yun sila Daryl Jackson darating. So What Crew, tsaka yung Baguio Central School Drum and Lyre, magpo-perform din sila doon and kasama sila sa parade. So lahat talaga, mag-join tayo. May mga prizes po ba? Kapag sinong pinakamagandang OOTD? Meron sa children's park na yun gaganap. Di ba, bongga? Oo, sasali talaga ako. Diyan ako Nakaka-ano makapaganahan. talaga, nakaka-excite dahil may event na naman tayong ilulook forward this coming weekend. Totoo, di ba, Uy. bago pa mag-Christmas, meron pang ganito, mag-gather-gather pa ang everyone to showcase their talents. Tama, talents, creativity through dancing, fashion, and also sa lahat po. Ayun, maraming salamat again sa ating kay Sir Mark, kay Ma'am Mary Grace, and kay Ma'am Summer. Naku po, tunay nga po talagang sky is the limit. Tama ba? Is the limit ang tawanan at kwentuhan kapag kasama po kaming mga MB Barkada. Gusto rin po namin pasalamatan ang ating mga partners. Unahin na po natin kay Pongtao Dashcam Supplier. Ang mga hanapin nyo lang po sila sa Balile, La Trinidad, Benguet at Homebound Furniture Plus, Puerto de San Juan, Surf de Sawa at Child Advanced Therapy. Meron pa? Siyempre, pinapasalamatan din natin ang Wait lang. Ang 2.28 Cafe, Bristle Ridge Cafe, Skin Lace, Palm Grove and Mountain Resort, Teo's Chocolate Flakes at Hindi ko mabasa. Hindi na mabasa. Pero gusto rin po naming pasalamatan sila Ma'am Karen, yung gumawa ng ating Christmas Station ID 2025. Ayan. Oo. Maraming salamat po yan. At pwede nyo pong i-stream yan at mapakinggan at mapanood po yan sa aming social media platforms. Meron din po yan sa Spotify. Mapapakinggan nyo rin po yan sa Spotify. At ilang araw na po ba bago magpasko? Nawawala siya. Sinasabi Sabi ko niya, na eh. aatras muna ako, wala munang Pasko. Ganun po ba? Ayaw niya. Ayan. 40 days na lang mga ka-MB, ha? Pasko na! Nakakaloka! Ay, Pasko, grabe! maatras siya. Feeling ko hindi pa siya ready para sa aming mga gift? Sa aming mga, hiling. Oo, kasi ako, ang hiling ko talaga, air fryer na di katok. Si Miss Bea naman, 2 doors na refrigerator. Kayo, madams, sir, ano po ang hiling natin dito? Gifts. Wag po tayong world peace. Alam na natin yan. 44 inches TV lang, okay lang. Baka tanga yun yung mama yung isang TV dito. Siya rin po, si Ma'am Mary Grace. Breadwinner. Grand prize. Sa lahat ng creations, gano'n. I see. Ikaw, Ma'am Summer. Isang iPhone 17 Pro Max. Fully paid po. Nakakatakot naman yung nila. Yung air fryer ko, 7,000 lang. Oo, yung ref, wala pang 10,000. Pero ayun po, sana matupad. Matutupad yan. Hindi man ngayong manifest lang Pasko. ng manifest. Hindi lang man ngayong Pasko. Malay natin sa kahit ano pang season yan, maibigay. Kaya naman mga ka-MB, i-share nyo na yung ating mga kwento dito sa Morning Balitaktakan dahil ito na ang sign na mabubunot ka sa Christmas raffle. Sino magpaparaffle? Sino? Mabubunot sila. Oo. Kapag gumatag kayo ng mga year-end party nyo, tinitiyak ko na kapag nanood ka, nag-share ka ng Morning Balitaktakan, talagang inaano. mabubunot ka. Sa raffle? Sa raffle. Sa raffle nyo, syempre, hindi dito. Wala kaming paraffle. Oo, nakakagulat ka. Baka mamaya mag-expect sila. Nabunot po ba ala. yung name namin? May kumakatok na dyan sa door.
Gagawa na lang kami ng... Oo, gagawa na lang. Pero Hindi. yun po, bago ko pa makalimutan lahat, gusto rin po batiin lahat ng mga nagbo-birthday po ngayong araw. Happy birthday po. Naway pagpalaan yung mga kaluluwa. Nakasama nyo ngayong Thursday morning ang nag-iisang Chubebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. At nakasama niyo rin po kayong Ubaga Jose Robert Inventor. Abangan muli ang panibagong episode bukas, Biyernes, ang pinaka, pinaka-inaabangan ng Masaya. lahat. Oo. Oo. Abangan muli ang pinakamasaya, inspirational at informative na Morning Balitaktakan. Hello po sa mga nanonood sa atin. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa Pasko, ang sayang nanumbalik. Nang dahil sa Pasko, bumibit ang pag-ibig. Sa pagsapit ng Pasko, pagbibigay ang tunay sa ating kapwa at mahal sa buhay. So, yung love na yun na nare-receive mo from Jesus, sinishare mo sa iba. And so, yung iba, nararamdaman din nila. So, para siyang cycle lang. But it's all because of love. Parang di kakayanin, pero lahat ng yan ay pagtutulungan. Kumapit ka lang, kaibigan. Nararamdaman ko ang init ng Pasko sa pagsasama-sama ng family. Kasi syempre pag ordinary days lang, hiwa-hiwalay kayo palagi. Ngayon pag Christmas, magkakasama. Kaya napakainit ng Pasko kapag magkakasama ang family. Pag-ibig sa pagsapit ng Pasko, pagbibigay ang tunay sa ating kapwa at mahal sa buhay. During Christmas, every time magkakasama kami ng family, like having dinner, going out, that's the time na we're always together every Christmas. Tuliro ba sa iyong tinatahak na landas ng iyong kapalaran? Huwag na huwag kakalimutan, ako ay katuwang mo sa iyong pagtahan. Nang dahil sa Pasko, ang saya'y nanumbalik. Nang dahil sa Pasko, bumibit ang pag-ibig. Sa pagsapit ng Pasko, pagbibigay ang tunay. Mas lalo kong ramdam yung init ng Pasko pag nagkakaroon po tayo ng gatherings, lalo na pag sa pagkain, lalo po tayong nagbabonding, maraming saluhan, and yun po, mas lalo pong na-enjoy yung Pasko. Walang kapantay. Nararamdaman ko ang warm ng Pasko pag nag-hug sila sa akin, niyayakap nila ako. Nang dahil sa Pasko, ang saya'y nanumbalik. Ang Christmas po, di ba, it's surrounded by the love of Jesus. It starts from the love of Jesus. Kung paano mo nararamdaman ang Pasko, dapat umiikot pa rin siya din sa pagmamahal ng Jesucristo. Nang dahil sa Pasko, ang saya'y nanumbalik. You know, yung simpleng pangangamusta sa isa't isa, yung pagbibigay ng hug, ang bottom line, love pa rin ang nagpapainit ng Pasko sa bawat Pilipino. Sa ating kapwa at mahal sa buhay. Nang dahil sa Pasko, nang dahil sa Pasko.
Regional News Group Luzon.